Pinagtanggol ng Pilipinas ang desisyon nito na kumuha ng intermediate range missile system ng US kung sa palagay nito ay kailangang gawin ito, matapos akusahan ito ng gobyerno ng China na nag-udyok sa isang regional na arms race sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa powerful weapons system. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Bago ang Pasko, inanunsyo ng Philippine Army na nasa negosasyon ang pagkuha ng Typhoon missile system, na ang isa ay idineploy ng mga puwersa ng US sa Hilagang Pilipinas mula noong Abril, upang palakasin ang panlabas na depensa ng bansa. Bilang tugon sa anunsyo ng hukbo ng Pilipinas noong Huwebes, hinimok ng isang tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China ang Maynila na bumalik sa landas ng mapayapang pag-unlad. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Estados Unidos sa pagpapakilala ng Typhoon, isinukol ng panig Pilipinas ang sarili nitong seguridad at pambansang depensa sa iba at ipinakilala ang panganib ng geopolitical confrontation at isang karera ng armas sa rehiyon, na nagdulot ng malaking banta sa kapayapaan sa rehiyon at seguridad, sabi ng tagapagsalita na si Mao Ning, ayon sa Reuters. Noong Sabado, sinabi ni Philippine National Security Advisor Eduardo Año na ang deployment ng Typhoon missile system ay isang pagsisikap na pahusayin ang depensa ng bansa at hindi para papahina ang seguridad ng alinmang bansa. Bilang isang soberanong bansa, ang Pilipinas ay may karapatan na tukuyin ang pinakaangkop na mga hakbang upang mapangalagaan ang seguridad nito at ang kapakanan ng mga mamamayan nito, sabi ni Año sa isang pahayag. Tulad ng ibang bansa, ang pagkuha ng mga defense system, kabilang ang Typhoon missile launcher, ay isang hakbang patungo sa pagpapalakas ng ating mga kakayahan sa pagpigil at pagtiyak na handa tayong ipagtanggol ang ating teritoryo kapag kinakailangan. Habang binigyang diin ng mga opisyal ng Pilipinas na ang sistema ng missile ay magtatanggol sa mga floating assets sa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng bansa, ang Typhoon missile system ay maaaring magpaputok ng Tomahawk land attack missiles, na may saklaw na 1,600 kilometro, na may kakayahang tumama sa mga target sa mainland China. Ipinakalat ng militar ng US ang Typhoon missile system sa Hilagang Pilipinas noong Abril, bago ang balikatan military exercises, at pagkatapos ay iniwan ito sa lugar pagkatapos ng pagtatapos ng mga pagsasanay noong Mayo. Mula noon, paulit-ulit na hinimok ng gobyerno ng China ang Pilipinas na bawiin ang sistema, na inilarawan ito sa iba't ibang paraan bilang isang napaka-irresponsibleng pagpili na nagpahina sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Ang US ang pag-deploy ng hukbo ng missile system ay dumating sa gitna ng lumalalang tensyon sa mga bahagi ng mainit na pinagtatalunan ng South China Sea, na nakitaan ng pag-aaway ng mga Coast Guard ng Pilipinas at China dahil sa ilang pinagtatalunang tampok sa Spratly Islands. Samantala, umalis na ang pinakamalaking Coast Guard vessel ng China sa Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas sa South China Sea at nakatakdang palitan ng isa pang barko, sinabi ng Philippine Coast Guard, PCG, kahapon Miyerkules. Nasubaybayan ng PCG ang China Coast Guard CCG-3103, na umalis sa Guangdong Province noong Martes at direktang patungo sa dating lokasyon ng monster ship ng China na CCG-5901, sinabi nito sa isang pahayag. Ang CCG-3103 ay na-detect ng Dark Vessel Detection System ng Canada sa 60 nautical miles mula sa Pundaquit, Zambales Province sa hilaga ng Kapitolyo ng Pilipinas noong 3 p.m. noong January 8. Ito ay nagpapahiwatig na ang CCG-3103 ay malamang na nagsisilbing isang kapalit na sasakyang dagat para sa halimaw na barko,
Sa gayon ay napanatili ang ilegal na presensya nito sa loob ng eksklusibong economic zone ng Pilipinas. Ang monster ship ay umalis sa baybayin ng Zambales at nasa 90 nautical miles offshore, sabi ng Philippine Coast Guard. Ang China Coast Guard ay nagsasagawa ng mapanghimasok na mga patrol sa loob ng EEZ ng mga kapitbahay nito upang gawing normal ang pag-angkin nito ng soberanya at jurisdiction sa kanilang mga katubigan, sabi ni Raymond M. Powell, isang kasama sa Gordia Knot Center na nakabase sa US para sa National Security Innovation. PCG Commandant Admiral Ronnie Hill L. Gavin, iniutos ang deployment ng PCG Islander sa lugar, kung saan kinumpirma nito ang presensya ng CCG-3103 na tumatakbo malapit sa lugar na dating inookupahan ng monster ship. Bukod dito, ang PCG vessel na BRP Cobra ay kasalukuyang patungo sa lokasyon ng CCG-3103 upang subaybayan at hamanin ang presensya nito. Noong Martes ng gabi, sinabi ng Philippine Coast Guard na isang People's Liberation Army Navy helicopter ang lumipad sa itaas ng barko nito na sumusubaybay sa pinakamalaking Coast Guard vessel ng China, na nakalagak sa loob ng EEZ ng Pilipinas mula noong linggo. Sa kabila ng mga pagsisikap ng PCG na tugunan ang iligal na presensya ng CCG vessel sa pamamagitan ng sinusukat na mga operasyon sa pagpapatupad ng batas, ang People's Republic of China ay mapanuksong nag-deploy ng People's Liberation Army Navy Helicopter Tail No. 47, na nakahover sa itaas ng PCG vessel, sabi nito sa isang hiwalay na pahayag. Ang Philippine Coast Guard ay nananatiling matatag na nakatuon sa pangangalaga sa ating mga karapatan sa soberanya at hindi papayagan ang presensya ng Chinese Coast Guard vessel na lumabag sa ating maritime jurisdiction. Sinabi ng PCG noong linggo na kaagad nitong ipinadala ang 44.5-meter BRP Cobra matapos makita ang monster ship ng China gamit ang Dark Vessel Detection System ng Canada. Noong panahong iyon, ang barko ng China ay nakaposisyon sa layong 54 nautical miles sa baybayin ng Capones Island, Zambales sa hilaga ng kabisera ng Pilipinas.